Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapanood sa ating page ng UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating puso at ang ating isipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng kagalakan, mga kapatid, kaunawaan, pagdating sa mga bagay na espiritual, mga kapatid, na ito ang mag-uugnay sa atin sa presensya ng ating pong Panginoon. Ang programang ito, si Jesus ang buhay na pag-asa, araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM
dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos na patuloy po ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa bawat umaga na tayo po ay gumigising, tayo po ay ibinabangon ng Panginoon. Isang pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ito ang layunin ng Diyos. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Ecclesiastes, mga kapatid, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Nabubuhay po tayo dito sa mundo, hindi lang para kumain, magsaya, at kalaunan ay mamatay. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito sa layunin ng Diyos na tayo po ay maglingkod sa Kanya. At ang programang ito, yun po ang ating binibigyan ng pansin, mga kapatid, kung paano paglingkuran ang ating Panginoon at kilalanin sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Good morning sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At maging ang ating congregation dito po sa Iquirino, maging ang ating congregation dyan po sa Santa Remedios Bulan. Mamaya po meron tayong prayer meeting, mga kapatid, alas 5 ng hapon. Diyan po sa ating congregation sa Santa Remedios Bulan at maging dito po sa Iquirino Bulan. Magkasabay po yan. Dalawang prayer meeting. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, mga testimonies, mga katanungan, mga bagay na may kinalaman po sa salita ng Diyos. Kung nais nyo pong mag-text, mga kapatid, pwede po sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya din po namin sa inyo ang ating pagsamba sa ating Panginoon ay sinasagawa dito po sa United Pentecostal Church. Meron tayong tatlong magkakahiwalay na pagsamba. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, mga kapatid, dyan po tayo sa ating congregation sa Magsaysay Bulan. Dito naman po sa Iquirino Bulan, ang ating pagsamba ay araw din ng Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan po, mga kapatid, sa Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule ng gawain. So yan po ang ipinag-aanyaya natin sa ating mga kababayan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magsama-sama po tayo na maglingkod sa Diyos at ilaan ang ating buhay sa paglapit sa ating pong Panginoon. At sa lahat ng ating mga viewers online, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Sumain niyo po ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. I-recognize natin ang ating mga viewers online, mga kapatid. Sister Gina Lynn Giocado, good morning, pagpalain ko po ng Panginoon. At Sister Philly Mercado, good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong biyahe going to Baguio City. Amen. Sister Jane Ioy watching right now, dyan po sa Zone 7. At maging dyan sa Gutis family, pagpalain po kayo ng Panginoon sa Barangay Aquino. Amen. Ang ating pong mga kapatiran dyan. At yung aking ikinasal last Monday. Good morning kay Sister Rosie and Brother Louie. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng ating mga taga-subaybay, Sister Isabel Espiritu, good morning. Sister Christy De Suyo. Si Brother Joe Lorenzo Acosta. Ayan, ang dami niyang in-invite na mga ka-friend sa Facebook.
Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Joe Lorenzo Acosta. Maging Sister Rebecca Montemor, good morning. Sister Maricho Albao, dyan po sa Masbate. Good morning po sa inyo. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Brother Tofe Mendoza, Sister Beng Sasi, Sister Ray Galo Sr., Pastora Sheila May Piñaranda of UPC Sabah, Malaysia. Good morning po sa inyo. Sister Cristita Bugayong, Brother Joven de los Reyes Daso, at maging ang Daso family dyan po sa Barangay Palale, Bulan. Sister Yuli Albao, good morning. Sister Belen Apolinar Ako, good morning po. Si Sister Cristita Bugayong, Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning from Palau. Sister Regine Chuji ng Japan, good morning. Sister Marlene Gulyoso sa Tulatula Sur. Sister Rebecca Openda, dyan po sa Pagbilao, Quezon, good morning po. Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging, okay, si Brother JP Flores ng La Union. Si Ludi Galan Bulawan, good morning. Pagpalain ka po ng Panginoon. Maging si Sister Mila Dumalayas, good morning. Thank you for watching. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayon. Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. And Sister Nanette. Sister Zinaida Obado Doctolero, good morning. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Si Brother Ismail Sahulga, Sister Beth Angeles, praise the Lord. Sister Sara Maldo, diyan po sa Pulot, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Marilyn, okay, nabanggit ko na siya kanina. Sister Angelita Ligoro ng Lipa City, minsan naandyan siya sa Atimonan, Quezon. Sister Nancy Bumbales ng UPC Matnog. Sister Laura Gumban, good morning. Sister Leticia Garland, thank you for watching. Sister Erlinda Bandoho Borak, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Daniel Vargas Orgaya, thank you for watching. Sister Marilu Narvida, amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Rose Bordeos, si Jessie Baskina Manlangit, Lea Lee Gonzaga Jaming, good morning. Sister Mirna, dyan po sa Kuwait. Sister Eileen Zabala, good morning. Maging si, okay, Sister April Santos, Sister Angelita Castillo, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Nida Orlanes ng Cebu, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Eleanor Giocado, dyan sa Pasig. Sister Nancy Rosario Estayo, dyan sa Villa Las Palmas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Divine Espela Guyal, dyan sa Magsaysay. Amen. Si Melmar Perez Carido, thank you for watching. Sister Jenny Guwan, dyan po sa Inararan. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Kagawa Jason Guwan. At ang inyong buong family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Gina Godoyo, dyan sa Magsaysay. Sister Margie Isiha and the whole family, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Sister Ellen Sampan del Rosario, thank you for watching. At, okay. So, Sister Melody Herrero, si Brother Julio Guelas, dyan po sa Saudi Arabia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lahat ng ating mga OFWs sa iba't ibang bansa, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So yan po ang ating mga viewers. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala, mga kapatid.
Tayo po ay manalangin bago tayo dumako sa ating pagtalakay ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya at pagpapala sa aming pong mga buhay. Salamat sa privilege na patuloy na ipaglingkod sa iyo ang aming buhay sapagkat sa iyo galing ang aming hininga at lakas, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng aming mga taga-subaybay sa umagang ito through radio at maging sa Facebook Live. Patuloy mong iabot sa kanila ang iyong mapagpalang kamay sa mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, igawad mo po ang kalakasan, kagalingan sa aming pong mga taga-subaybay na may taglay na karamdaman. We pray for the complete healing para kay Sister Jana Kasim sa kanyang complete recovery, Panginoon, mula sa operation at maging sa kanyang pagdadialysis, O Diyos. We pray na ang kanyang kidney ay iyo pong i-restore. Patuloy mo siyang pagkalooban ng milagro at kagalingan sa kanyang buhay, Panginoon. At i-bless mo po, Diyos, lahat ng nagbubukas ang puso upang tanggapin ang iyong mga salita sa umagang ito. Mga katotohanan na patuloy na ipinaglilingkod po namin sa programang ito. And bless also the management of New Gen FM station na patuloy na nagiging kapartner po ng UPC Bulan upang patuloy na palaganapin ang katotohanan dito po sa aming bayan. Maraming salamat po, Diyos. Bless the whole United Pentecostal Church Bulan at maging ang buong mundong gawain ng United Pentecostal Church. Pagpalain mo and all the pastors, UPC pastors na masikap na ipinapangaral ang iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay continuation ng ating topic kahapon. Doctrinal po tayo for this week, mga kapatid. Ang ating pong pinag-uusapan is about the doctrine of apostolic doctrine, mga kapatid. One God. Amen. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Kami po, mga kapatid, buong family ay galing po kami sa paniniwala na mayroong tatlong persona sa pagka-Diyos o yung Trinity Doctrine. Doon po kami galing na paniniwala. Kami po ay mga protestante noon, ang aming family. So, ang paniniwala noon sa aming pinanggalingan, mga kapatid, and until now, yun naman ang tinataglay ng Protestant na paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona. Ito pong doktrina na Trinity, hindi man talaga nila sinasabi na may tatlong Diyos. Hindi ganun yung kanilang statement. Sinasabi rin nila na iisa lang ang Diyos. Pag kinausap mo sila tungkol sa kung ilan ang Diyos, sasabihin din nila na isa lang ang Diyos. Subalit, mga kapatid, kapag ipinapaliwanag na nila yung pagka-Diyos, doon lumalabas na magiging tatlo. Sapagkat ang Ama, ipinapalagay nila na separate na Diyos kay Jesus Christ. Doon po sa mga nag-aakala na hindi raw kami naniniwala na may Ama, may Anak, may Espiritu Santo, mali po kayo. We believe that there is Father, there is Son, and there is Holy Ghost. Kasi nakalagay po yan sa Bible. Naniniwala kami na may Ama,
Naniniwala kami na may anak, naniniwala kami na may Espiritu Santo. Subalit, hindi po nangangahulugan na hiwa-hiwalay na mga persona at pare-parehas Diyos. Hindi po ganon, mga kapatid. Sapagkat kung ang Diyos ay may tatlong persona, ang Ama ay Diyos, hiwalay, ang Anak ay Diyos, hiwalay din, at ang Espiritu Santo ay Diyos, pare-pareha sila Diyos, magkakahiwa-hiwalay, edi ilan ang Diyos? Hindi mo pwedeng sabihin na isa, kasi tatlo na ngayon, mga kapatid. Doon ngayon pumapasok yung deception, na sinasabi nilang iisa ang Diyos, but the way they explain, mga kapatid, talagang lumalabas na tatlo. Sa katunayan, pinapanalangin nila yan ng magkakahiwa-hiwalay. They pray to the Father, the God the Father. They pray to the Son, Jesus Christ. And they pray to the Holy Ghost. Subalit sa United Pentecostal Church, ang tatlong yan ay hindi po mga persona. Ang aming paniniwala, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi mga hiwa-hiwalay na persona sa pagka-Diyos, kundi mga gampanin na ginampanan ng iisang tunay na Diyos. Ang Ama ay, ang salitang Ama, ito po ay hindi pangalan, kundi title, mga kapatid, na ginampanan ng Diyos sa Old Testament, specifically during creation. He was the Father in creation. Siya po ay Diyos Ama sa paglikha. Subalit alam niyo po, mga kapatid, na sa mga unang salin ng Biblia, King James for example, yung mga mas katiwa-tiwalang salin ng Biblia, ay wala po tayong mababasang Diyos Anak. Diyos Ama mayroon, pero yung Diyos Anak, wala pong ganong talata sa Biblia. Yung mga unang salin ng Biblia, mga kapatid. For example, King James. Yung mga bagong salin kasi ngayon, na mayroon ng ibang motibo yung mga nagsalin, mayroon na pong mababasang Diyos Anak. Pero mga kapatid, yung mga unang salin na malilinis ang motibo ng mga nagsasalin ng Biblia, walang kinikilingan ng mga sekta at relihiyon, mga kapatid. Kasi mayroon ng mga relihiyon ngayon na nagsasalin sila ng kanilang mga Biblia, mga kapatid. For example, yung Jehovah's Witnesses, gumagawa sila ng sarili nilang salin ng Biblia, at yung mga salita doon na Panginoon ay ginagawa nilang Jehovah. So, ibig sabihin, mayroong personal na motibo yung pagsasalin nila ng Bible. Subalit, mga kapatid, sa mga unang salin ng Biblia, wala pong salitang Diyos Anak. Anak ng Diyos meron. Magkaiba po yan. Malaki ang pagkakaiba ng Diyos Anak sa salitang anak ng Diyos. Si Jesus Christ ay tinawag po na anak ng Diyos. Tinawag din siyang anak ng tao. Pero hindi siya tinawag na Diyos Anak. Sapagkat yung kalagayan ni Jesus Christ bilang tao, yun po yung anak. Wala pong Diyos na anak. Kaya si Jesus Christ, nung tinawag siyang anak ng Diyos, ang tinutukoy doon ay ang kanyang humanity. Wala pong God the Son sa Bible, mga kapatid. Son of God mayroon. Malayo ang pagkakaiba niyan, mga kapatid. So atin pong isa-isahin ang mga talata sa Biblia. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4. Tingnan po natin ang talatang ito, mga kapatid.
Deuteronomy chapter 6 in verse 4, Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Iisang Diyos ang ipinakilala sa Israel. Ang Israel po ang may pinaka-tumpak, mga kapatid, na paniniwala patungkol sa kung ilan ang tunay na Diyos. Lagi nila yang nire-remind sa kanilang mga anak, mga kapatid, itinatatak pa nila yan sa kanilang mga noo that there's only one God in Israel. So kaya sa mga Hudyo, hindi po sila naniniwala sa tatlong persona sa pagka-Diyos. They don't believe in Trinity. Kasing wala po yan sa Bible, mga kapatid. Wala pong salitang Holy Trinity sa banal na kasulatan. Basahin natin ang Isaiah chapter 45, mga kapatid, verse 5. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka bagaman hindi mo ako nakikilala. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. So, laging pinagdidiinan dito yung singular, mga kapatid, form. Pag sinabing ako, yan po ay singular. Kung tatlo ang persona, hindi pwedeng sabihin na ako, kami. Dahil ang nagsasalita dito, mga kapatid, ay ang Ama. Mga kapatid, kung tatlo sila, Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi pwedeng sabihin ang salitang ako. Dahil tatlo nga po sila. So meron lamang pong iisang tunay na Diyos. Sabi po ng Panginoon, ako ang Panginoon at walang iba. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Mga kapatid, ilan po ba ang tagapagligtas? Di po ba isa lang? Sabi ng Isaiah chapter 43, verse 10 up to verse 13. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Sa Trinity doctrine, si Jesus Christ ay second person. Pero ano ang sabi ng Ama sa Old Testament? Walang Diyos na inanyuan maliban sa akin upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Kaya nga si Jesus Christ tinawag din na Alpha and Omega. He is the first and the last. Hindi siya second person. Sa doctrine of Trinity, si Jesus Christ ay second person only. Pangalawang persona lang si Jesus Christ. Pero sabi ng Revelation, si Jesus Christ ay una at huli. He is the Alpha and the Omega. So magkakaroon ng conflict, magkakakontra-kontrahan pag hindi tama ang ating interpretation sa Biblia, specifically sa pagka-Diyos, magkakaroon ng mga kontra-kontrahan ang mga talata sa Biblia, pero wala pong totoong contradiction sa Biblia. Pag nag-aaral po tayo ng Bible at nagkaroon sa isip natin ng mga parang contradicting na mga verses, it means hindi natin nakukuha ang tamang interpretation ng salita ng Diyos. Dahil ang author po ng Bible ay iisa lang. Although maraming writer ng Biblia, ngunit ang author po ng Biblia ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu hindi pwedeng gumawa ng mga conflicting na mga statement, mga kapatid. Kahit ang mga writer ng Bible na ito ay hindi nagkita-kita lahat,
pero hindi nagkakasalo-salungatan ang kanilang mga sinasabi. Kaya sa pag-aaral ng Biblia, kapag sa isip natin ay tila baga magkakasalungat yung mga talata, ibig sabihin hindi natin natutumbok yung tamang interpretation ng talatang ating binabasa. That's why we need wisdom and guidance from the Lord. We need somebody to explain to us the real meaning kung ano ang ating binabasa, mga kapatid. Ang Bible po ay mahiwaga, hindi to katulad ng dyaryo na kung ano ang sinabi sa headline, yun na ang ibig sabihin nun. Mga kapatid, ang Bible ay may mga patalinghaga po ito. Mangangailangan tayo ng revelation, rema from the Lord, anointing, for us to understand properly kung ano ang ibig sabihin ng ating binabasa. So, wala raw Diyos na nauna sa Kanya, walang Diyos na magiging pagkatapos niya. So, walang second person, walang second na magiging Diyos o magkakaroon pa man sa mga darating na panahon. Sabi diyan, ako ang sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Sino nagsasalita nito? Ang Ama. Sabi ng Ama, maliban sa akin ay walang tagapagligtas. Ayun, mga kapatid. So, ibig sabihin, ilan ang tagapagligtas? Iisa lang ang tagapagligtas, mga kapatid. Tingnan natin kung sino itong tagapagligtas sa Book of Titus, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 13. Ganito po ang ating mababasa. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sino po yung Diyos na nagsasalita sa Isaiah na maliban daw sa Kanya ay walang tagapagligtas? So, ang tanong mga kapatid, mga kababayan, ilan po ba ang tagapagligtas? Kung tama po ang inyong pangunawa sa Biblia, ay sasabihin nyo, isa lang ang tagapagligtas. So, wala pong dalawang tagapagligtas. Kung sino yung dumating dito sa mundo, yun ang tagapagligtas. So, ang sabi ng Ama sa Old Testament, maliban anya sa akin, ay walang tagapagligtas. Akin, singular. Maliban sa akin, ay walang tagapagligtas. At pagdating sa Titus 2:13, hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Huwag nating paghiwalayin itong dakilang Diyos at tagapagligtas. Kasi mayroon pong relihiyon na itinuturing daw nila yan na magkaiba ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang dakilang Diyos daw ay ang Ama at ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Mali po. Iisa ang tinutukoy dito sa Titus chapter 2 verse 13. Ang dakilang Diyos ang tagapagligtas. So, sino po ang nagligtas sa atin? Ayan, tingnan natin sa Mateo, mga kapatid. Matthew chapter 1 verse 21, ganito po ang ating mababasa. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ilan po ba ang tagapagligtas? Ang sagot na tama, isa lang ang tagapagligtas. Sino po ba ang tagapagligtas? Walang ibang pangalan kundi si Jesus Christ. Sabi sa Isaiah ng Ama, maliban anya sa akin, binasa natin kanina, ay walang tagapagligtas liban sa akin. So, ibig sabihin, yung Ama na nagsasalita sa Old Testament na siya ang tagapagligtas, ay walang iba kundi ang Panginoong
Hesukristo. Tingnan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ito po ay hula sa Old Testament patungkol sa Panginoong Hesukristo. Walang ibang tinutukoy sa Isaiah 9:6. Kung tama ang iyong pangunawa sa Biblia, mag-a-agree ka sa aking sinasabi na walang ibang tinutukoy sa Isaiah 9:6 kundi si Jesus Christ. Ano po ang description ng Isaiah 9:6 about Jesus Christ? Ano ang propesiya tungkol sa Kanya? Sa atin ay ipapanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, yung pangalan daw ng batang ipapanganak, ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kung mapapansin natin dito mga kababayan at mga kapatid, iisang pangalan ang tinutukoy dyan. Pero ang iisang pangalan na yan ay may 5 katangian. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. 5 katangian, pero isa lang ang pinatutungkulan. Walang iba kundi ang pangalan ng batang ipapanganak. Sino po ba yung pangalan na yon ng batang ipapanganak? Walang iba kundi si Jesus Christ. Matthew 1:21 binasa natin. Manganganak siya ng isang lalaki at ang ipapangalan sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Mga kapatid. At dito po sa Isaiah 9:6, mga kapatid, mahirap ito lusutan na mga nagtataguyod ng Trinity doctrine. Marami na po akong nakausap na naninindigan sa Trinity na paniniwala. Subalit pagdating po sa usapin dito sa talatang Isaiah 9:6 ay talagang hindi sila doon makapalag sa talatang ito sapagkat si Jesus Christ ang tinutukoy sa Isaiah 9:6. Iisang pangalan pero may 5 katangian yung iisang pangalan na yon ng batang ipapanganak. The name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ilan po ba yung Diyos? Isa lang. Ilan po ba ang walang hanggang Ama? Isa lang. Si Jesus Christ ay tinawag sa Isaiah 9:6 na Everlasting Father. Sabi po sa Malakay chapter 2 verse 10, kung titingnan natin ang talatang yan, mga kapatid, ay binibigyang diin ni Propeta Malakias na mayroon lamang tayong isang Diyos at Ama. 2:10 of Malakay. Sabi po dito, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisipaggawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? So mga kapatid, ang sabi ni Malakay, ni Malakias, di ba isa lang ang ating Ama? At isang Diyos lang ang lumalang sa atin. So ibig sabihin, walang dalawang Ama, walang dalawang Diyos. Isang Diyos at Ama. Isang Ama at siya ang Diyos, mga kapatid. At ito ang magandang bagay sapagkat yung iisang Diyos na yan, kung maintindihan natin yung plan of salvation, yung Diyos na lumikha ng tao, inibig niya yung tao na kanyang nilikha, ngunit ang tao na kanyang nilikha ay nagkasala. At dahil sa ang taong nilikha niya ay naging makasalanan, nangailangan ang tao ng katubusan
Kaya naman mga kapatid, ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao. John chapter 1 verse 14. Kung titingnan natin ang talatang ito, ganito ang ating mababasa. Sa John 1:1 muna. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, at nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan. Nung nagkatawang tao ang verbo, tinawag siyang begotten Son. John 3:16, alam natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung anak, mga kapatid, yun po yung pagiging tao ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay may dalawang katangian. Siya po ay totoong tao at siya po ay totoong Diyos. Bilang Diyos, sa kalagayan niya bilang Diyos, yun po yung Ama. At sa kalagayan niya bilang tao, yun po yung tinawag na anak. Mayroon siyang dual nature. Siya ay tunay na Diyos at siya rin ay tunay na tao. Kaya pag sinabi natin na si Jesus Christ ay tao, kalahating katotohanan po yun. Yung mga naniniwala na si Jesus Christ ay tao lang, kalahating katotohanan lang po yung nasumpungan ninyo. Para makompleto ang katotohanan sa buhay nyo, kailangan tanggapin nyo po na si Jesus ay tunay na Diyos, bukod sa siya ay tunay na tao, mga kapatid. Sapagkat dito po sa aklat ng Pilipos, kung titingnan natin, maliwanag po dito ang sinasabi, bago siya magkatawang tao, ito ang kanyang ginawa. Pilipos 2:6, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hinubad niya, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kailangan kasi siyang mamatay sa krus para matubos tayo. Hindi naman pwedeng patayin ang Diyos. Walang Diyos na pwedeng mamatay. Mga kapatid, may nagtanong sa akin nung una, ang sabi niya, Diyos baan niya si Kristo? Sabi ko, opo. Namatay ba si Kristo? Sabi ko, sandali lang. Ang namatay kay Kristo ay hindi ang kanyang pagka-Diyos, kundi ang kanyang pagkatao lamang or yung tinatawag na humanity. Mali pong statement yung ang Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mali po yun. Walang ganong talata sa Biblia na ang Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang pagiging tao ni Kristo, the humanity of Jesus Christ, yun po ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya itatama natin. Minsan yun yung common error. Ang Diyos niya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mali po yun. Si Jesus Christ in His humanity, He died at the cross of Calvary. Yung kanyang pagiging tao ang namatay. Kasi hindi naman pwedeng mamatay ang Diyos. Nung namatay si Jesus Christ, hindi yung pagka-Diyos niya ang namatay, kundi yung pagiging tao lamang niya, sapagkat siya ay nakitulad sa tao. At ang patunay na hindi talaga siya tao lang from the very beginning, ay yung sinabi sa verse 6. Sa verse 7, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. Bago siya makitulad sa tao, may iba siyang kalagayan. Kaya lang hinubad niya muna ito upang siya ay makitulad sa tao. Ibig sabihin, hindi siya tao lang from the very beginning of His existing. Mga kapatid,
Hindi siya tao lang mula sa simula. Hinubad niya ang pagka-Diyos. Yun ang origin ng kanyang kalagayan. Siya ay Diyos, ngunit sa kagustuhan niya na matubos tayong mga makasalanan, hinubad niya ang pagka-Diyos, nakitulad sa tao, ipinanganak ng tao, ipinaglihi ng tao. Kaya si Mary po, mga kapatid, hindi siya Mother of God. Ayan, matagal ko nang kinokorek yan, na naririnig natin lagi sa relihiyon, mga kapatid, na tinawag si Maria na Holy Mary, Mother of God. Until now, yung mga nagsasabi niya na si Maria daw ay ina ng Diyos, wala silang mapagbabasihang talata sa Biblia na si Jesus Christ o si Maria rather ay tinawag na Mother of God. Mali po na paniniwala yon. Ang tama ay ito. Si Mary ay Mother of Jesus Christ in the flesh. Ang ipinanganak po ni Maria hindi ang Diyos, kundi ang pagiging tao lamang ni Jesus Christ. Kasi wala pong Diyos na ipinapanganak. Wala ring Diyos na namamatay. Wala ring Diyos na nagugutom, walang Diyos na nauuhaw. Lahat ng yan naramdaman ni Jesus Christ dahil siya'y nagkatawang tao. Mga kapatid, kung ano ang pakiramdam natin bilang mga tao, naramdaman ni Jesus Christ yon bilang tao. Subalit bilang Diyos, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, binuhay niya ang mga patay, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, gumawa siya ng mga miracles. Mga kapatid, in his ministry, siya po ay gumawa ng mga milagro. Tumanggap siya ng pagsamba bilang Diyos. Kasi kung tao lang siya, hindi siya dapat tumanggap ng pagsamba. Kasi ang pagsamba ay sa Diyos lang inuukol. Pero ang mga sumamba kay Jesus Christ, hindi niya sinaway. Tumanggap si Jesus Christ ng pagsamba na dapat Diyos lang ang tatanggap ng pagsamba. Pero tinanggap ni Jesus Christ ang pagsamba ng mga tao. It means siya po ay tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. So yan po mga kapatid ang maliwanag, mayroon lamang iisang tunay na Diyos. Yung Ama, ginampanan niya sa paglikha. Nung siya ay nagkatawang tao para tubusin tayo, ginampanan niya yung pagiging Son of God. Not God the Son, but Son of God. To be clear, mga kapatid, wala pong God the Son, kundi Son of God. Ginampanan niya ang pagiging anak nung tayo tinubos, at ngayon, sa pagbabagong buhay, siya ay kumikilos sa ating mga buhay bilang banal na espiritu. Ini-empower niya yung mga mananampalataya upang lumago, tumibay sa paglilingkod through the power of Holy Spirit. Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, siya rin ang banal na espiritu. Ang Ama, siya rin ang banal na espiritu. Dahil isa lang naman ang espiritu ng Diyos. Actually, ang pinaka-origin na nature ng Diyos, He is Spirit. According to John chapter 4, verse 24, God is Spirit. The Father is Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So yan po mga kapatid, hindi tayo dapat malinlang. Pag sinabi ng iba na tao si Kristo, payag tayo, walang problema doon. Pero pag sinabi na hindi Diyos si Kristo, walang ganung talata sa Biblia. Kami po ay naniniwala na tao si Kristo sapagkat siya ay nagkatawang tao. Subalit, bago pa siya magkatawang tao, mayroon siyang hinubad na kalagayan. Pilipos 2:6, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos hanggang verse 7, at nakitulad sa tao. Kaya mayroon siyang ibang kalagayan, maliban sa pagiging tao, siya po ay tunay na Diyos. Kaya si Jesus Christ, in our faith and belief under United Pentecostal Church, and according to what is written in the Bible, mga kapatid,
ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tunay na Diyos, iisang Diyos na nagkatawang tao. So yan po ang aming paniniwala. So, ang Holy Spirit, walang iba kundi si Jesus Christ. Tanungin ko kayo mga kababayan, nasa puso niyo po ba si Jesus ngayon? Pag sinabi niyong yes, sunod na tanong, ano siya, tao o espiritu? Habang nasa puso niyo. Natural ang isasagot niyo, espiritu. So si Jesus Christ, He is Spirit. At kung siya ay espiritu, anong klaseng espiritu? Banal na espiritu o masamang espiritu? Siyempre, ang isasagot nyo ay banal na espiritu. So kaya yung Ama ay si Jesus Christ, sabi niya sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ang anak ay si Jesus Christ, obviously. At ang Holy Spirit is no other than the Lord Jesus Christ. Sapagkat sabi ng Panginoon, mananahan ako sa inyong mga puso. Kung si Jesus Christ ay nananahan sa iyong puso ngayon, magagawa niya lamang ito dahil siya'y banal na espiritu. Kasi kung tao lang siya at nananahan siya sa puso mo, tao siya. Hindi siya kasya diyan sa puso mo kung tao lang siya. Pero dahil siya ay Holy Spirit, banal na espiritu, sa puso natin, nakakapanahan ang Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, may part 3 tayo nito bukas. Amen. At tayo po ay pansamantalang magtatapos. Ako'y tapos na sa oras mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. At pwede nyo pong ibahagi ito sa inyong mga kakilala, lalo na sa mga naniniwala sa Trinity. I-send nyo po itong ating episode upang maliwanagan po sila na mayroon lamang iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He was the Father in creation, He is the Son in redemption, and He is now the Holy Spirit moving upon us in our regeneration. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong kaliwanagan na ipinagkaloob sa amin, na ngayong umaga ay muli po namin na ipaglingkod ang katotohanan na ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang tunay na Diyos. Nawa, O Diyos, kumilos ka sa lahat ng makakapanood at makakapakinig ng pagtatanghal na ito, na makilala nila na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos at walang iba. Panginoon, hipuin mo ang puso, isipan ng aming mga kababayan, ituwid mo ang mga maling aral sa kanilang isip at puso, na inuudyok ng mga iba't ibang relihiyon at manatili ang katotohanan sa kanilang puso that there's only one, numerically one true God, and that one God is no other than the Lord Jesus Christ. Maraming salamat Panginoon, pagpalain mo lahat ng nagsishare ngayon ng aming episode na ito, pagpalain mo ang mga listener namin sa radyo, pagpalain mo Panginoon ang aming mga viewers online. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Thank you Lord. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago tayo magtapos, sa mga nais magpaabot ng inyong mga messages, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ang ating mga pagsamba sa Panginoon, okay, mamaya may mga prayer meeting po tayo, alas 5 ng hapon, dyan po sa Santa Remedios Bulan Congregation, UPC, at maging dito po sa Iquirino Congregation Bulan, mamayang alas 5 magkasabay at magkahiwalay ang ating prayer meeting. At pagdating ng Sabado, ang ating pagsamba dyan sa Magsaysay Congregation, alas 6:30 po ng umaga. At dito naman po sa Iquirino Congregation ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan po sa Santa Remedios Congregation ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kaya walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo.
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggan. Good morning, thank you for watching. Sister Maria Lorbeleza Iko, yan po sa Saudi. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lilibet Barona, thank you for watching. Sa pagsamba lamang sa'yo, tunay ng dakila ka, O Diyos. Sister Angel Berbian Hipolye, Zone 7, Padarico, Sister Cheryl, good morning. Sister Helen Magana. Ang puso ko'y nagaganap na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. Salamat po, pakishare-share na lang po. God bless mga kapatid. Good morning everyone. Thank you.